Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po niya kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ano po ang lagi po nating sinasabi? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Tunay nga po na nakakamiss ang mangaral dahil nung nakaraan hindi po ako nakapangaral. Parang ang tagal na hindi ako nangaral samantalang isang sabat lang ang aking nakaligtaan. Pero ganun pa man po, nawa tayo pong lahat ay natuto sa aral na binigay ni Deacon Alex. At nawa sa patuloy po nating pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po ay natututo. At higit sa lahat, ay tumatatag po ang ating mga pananampalataya. So tunghayan po natin ang kwento ng ating rabay sa aral kung ibigay niya sa atin. Dahil ang pamagat po ng aral to see is to believe. Now, alam po ninyo, kung minsan napakadaling sabihin na tayo ay may pananampalataya. Pero may mga pagkakataon na nasa harapan na natin pero hindi pa natin nakikita. O may pagkakataon naman na pinapaalala na sa atin ng Ama, ipinaparandam na sa atin, pero parang hindi natin binibigyang pansin. Ang gusto natin makita mismo ng ating mga mata, yung bang puntong maramdaman natin sa ating termino na tayo ang magbibigay ng pangunawa. Yung bang puntong, yung ating punto, yun ang makita natin, hindi yung punto na gustong iparating ng Ama. Kaya nawa po, ang aral po ng rabay matuto tayo, lalong-lalo na po sa ating pang-araw-araw na desisyon sa buhay. Dahil may mga pagkakataon na nadidimla ng ating mga kaisipan dahil sa mga pangyayari sa ating buhay. Kaya tayo kung minsan nakagagawa ng mga desisyon na hindi dapat natin gawin. Pero ginagawa natin dahil sa puntong hindi natin nakikita kung ano yung magiging resulta at the end of the day. Talasasin po natin ang kwento nawa ay matuto tayo sa aral. Simulan po natin ang kwento ng rabay dito sa pangalawang hari, noong pong panahon ni Elisha na isang propeta. Dito po sa pangalawang hari, chapter 6, ay may pangyayari po na kung minsan nakikita ng iba, pero hindi naman ng iba. Ano kaya yung meron doon sa isang nakakita, pero hindi ito nakita ng isa. Talasasin natin ang kwento At sana maging katulad tayo noong taong binigyan ng pag-unawa para makita kung ano ang gustong ipahiwatig ng Ama. At hindi sana tayo yung hindi nakakita dahil hindi ito abot ng ating pangunawa. Kaya kung minsan mas gusto natin na to see is to believe. Pero depende kung gaano natin pinahahalagahan ang mga salitang ating naririnig para makita natin yung mga bagay na dapat talaga nating makita. Dito po sa aklat ng pangalawang hari, chapter 6, verse 15, ay ganito po yung kwento. Ito po yung pangyayari nung panahon ni Elisha at ng kanyang lingkod. Ano po? Ito yung panahon na sila po ay sinalikupan ng mga kaaway na ito yung kaharian ng Syria. Ano po? Now, dito po sa verse 15 ay ganito po ang nangyari. O itaas ko sa verse 14. Kaya't siya nagsugoroon ng mga kabayo at mga karwahe at ng isang malaking hukbo. At sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. 15. At nang ang lingkod ni Elisha ay magbangong maaga at maglabas, narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karwahe ay nakalibot sa bayan at ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Rabay, paano ang ating gagawin? So, nang dumating ang mga Assyrian Empire sa bayan ng Jerusalem, ano po? O hindi bayan ng Jerusalem, kundi sa bayan ni Elisha, dahil si Elisha ay propeta ng 10 tribo. Ano po? So, nang siya po ay napunta sa isang bayan, kinubkob po ng bayang Assyrian Empire ang lugar po nila. At nang lumawas po ang kanyang lingkod, nakita niya na nakubkob ng mga hukbong sandatahan
at mga mangangabayong mga pandigma ang kanilang lugar. Kaya sabi ng lingkod, sa aba ko, Rabay, o sa aba natin, Rabay, sabi niya, paano ang ating gagawin? Pero ano po ang sinabi ni Elisha? Alam niyo, sometimes ganito yung pakiramdam po natin. Ano po? Pag tayo po yung lingkod, ang nakikita po natin yung paparating na kaaway. Sometimes hindi natin nakikita yung paparating na saklolo. Kaya pag nakita natin yung kaaway na ang tumutukoy po dito ay yung mga problema sa buhay, yung mga balakid sa ating pananampalataya, yung mga sinasabi nating mga suliranin sa buhay, agad-agad po tayong nagre-react. Ano po? Agad-agad tayong nababalisa. At kung sino-sinong tao ang ating nilalapitan, kung ano-anong mga desisyon ang ating nagagawa, nakalimutan natin yung salita ng Ama na tayo po ay maging mahinahon, manatili, at magtiwala. Nakalimutan po natin ano po. Kaya nang makita rin ito ng lingkod ng ni Elisha, ay sinabi niya, sa aba natin, Rabay ko, paano ang ating gagawin? Pero si Elisha po na totoong lingkod ng Ama, hindi po siya nabalisa. Dahil nakita po niya beyond doon sa mga kabayo na nakapalibot sa kanila, sa mga kawal at sa mga hukbo na nakapalibot sa kanila, may nakita siya na hindi nakita nung kanyang lingkod. Ano po? May pagkakataon na sana ganito tayo, na hindi lang natin sana nakikita yung negatibong pangyayari sa ating kapaligiran, yung negatibong pangyayari sa ating buhay, kundi makita natin yung mas malawak na positibong pangyayari na nangyari na at mangyayari pa. Ano po? Hindi lang yung to see is to believe. Hindi lang yung nakikita ng ating mga mata ang ating pagbatayan, kundi yung pananampalataya sana ay alalahanin natin dahil nasusulat sa aklat ng Hebrew chapter 11. Sabi niya, dahil kung walang pananampalataya, sabi niya, imposible. It's impossible to please Him. Kaya kung tayo po'y nakikinig ngayon na walang pananampalataya, hindi po sa inyo ang aral. Ulitin ko po ano po. Ang aral po ng Rabay ay para lamang sa mga may pananampalataya. Kaya kung kayo po ay nadidimla ng kaisipan at wala kayong pananampalataya doon sa nagbigay sa inyo ng pananampalataya na kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala pa kayong pananampalataya doon sa nagsabi sa inyo na manatili, magtiwala at huwag makilos. Hindi po para sa inyo ang aral pong ito. Ito po ay para sa mga tunay na nananampalataya at nagtitiwala doon sa Rabay na nagbigay sa kanila ng pananampalataya. Kaya sabi ni Elisha dito, sabi niya sa verse 16, at sumagot si Elisha, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Now, anong ibig sabihin? Sabi po ni Elisha, mas marami ang ating kakampi kaysa sa mga kaaway. No po, tandaan po natin, sa tunay na lingkod ng Ama at tunay na nananampalataya sa Rabay Yeshua, ganito dapat yung ating pangunawa. Mas marami ang sumasa atin kaysa sa mga sumasa kaaway. Tandaan po ninyo palagi, ano po? Mas marami ang anghel ng Ama kaysa sa anghel ng demonyo. 1/3 lamang ayon sa kwento ng anghel ng demonyo. So ang ating Ama ay 2/3. Mas malaking 2 ulit ang anghel na sumasalikop sa atin. No po, mas marami ang sumasa atin kaysa sa sumasa kaaway. Yun po sana maalala natin, ano? Kaya ang hiling ni Elisha, verse 17, at si Elisha ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Amang Yahweh, sabi niya, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. Anong sabi ni Elisha? Nakikita ni Elisha yung mga anghel na nakapalibot sa likuran ng mga kaaway, pero ito hindi nakikita ng kanyang likod. At ang nakikita lang naman ng lingkod, yung kaaway na nasa kanyang harapan. Ganon din po tayo kung minsan, mga kapatid ko.
Sa dinami-dami ng mga dumarating na mga pagsubok o mga parusa sa ating buhay o yung sinasabi nating consequences of our action, dahil na rin sa mali nating desisyon, dahil na rin sa mali nating pangunawa, dumarating yung bagabag sa buhay natin. At ang nakikita lang natin, yung negatibong pangyayari sa buhay natin na nasa ating harapan. Hindi natin nakikita yung ating mga kakampi na napapalibutan ang kaaway na nasa harap natin. Ano po? Hindi na sana natin kailangan sabihin to see is to believe dahil ang pananampalataya po natin ay ang pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi mo nakita, pero sa pananampalataya mo, ito ay darating. Yun yung pananampalataya po natin. Ano? Kaya anuman po yung kabagabagan ninyo ngayon sana sa buhay, ano po? Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang pananampalataya po natin ay pag-asa sa mga bagay na di nakikita, bagamat hindi nakikita ng iyong mga mata. Nananampalataya ka na mangyayari ang iyong hinihingi balang araw. Ano po? Kaya sabi ni Elisha, buksan mo Amang Yahweh at idilat ang kanyang mga mata. At idinilat ni Amang Yahweh ang mga mata ng kanyang binatang lingkod. At anong nakita ng binata? At siya'y nakakita at narito ang bundok, meaning yung bundok na nasa likod ng mga kabayo at mga hukbo, ay puno ng mga kabayo at ng mga karwahe ng apoy sa palibot ni Elisha. Hallelujah. Kung sila man po'y napalibutan ng kaaway ayon sa paningin ng lingkod, ang kakampi naman pong mga anghel ay nakapalibot naman sa mga kaaway. So makikita natin mga kapatid ko, ito ay ehemplo ng kwento ng rabay na kung tayo po'y magtitiwala sa anumang mga pangyayari sa ating buhay, hindi po tayo magugulumihanan. Hindi po tayo mai-stress sa buhay dahil nagtitiwala tayo. Tandaan po natin ang kwento, ano po? He is the author and the finisher of our faith. Hebrew chapter 12 verse 2. Tandaan po natin ang kwento. Kaya nga tayo may aral para ipaalala sa atin ang kwento ng ama at ng kwento ng rabay sa kanyang mga lingkod. Huwag po tayong makalimot, ano po? At kayo naman ay walang excuse para hindi makarinig ng aral. Dahil bagamat ako hindi nakapangaral nung nakaraang Sabado, pinili naman ng rabay ang ating Deacon Alex para magbigay ng kanyang aral. Kaya wala po tayong excuse, ano? Kaya tayo po sana ay makakita sa mga bagay na hindi nakikita lamang ng ating literal na mata. Kundi ang ating spiritual na mata ay makita ang pagliligtas ng Ama sa atin, lalong-lalo na po sa gitna ng ating mga kabagabagan. Ano po? Tayo po'y nanginginig sa mga problema sa buhay. Tama po. Tayo ay nababalisa sa dami ng mga dumarating na mga pagsubok. Kakulangan sa salapi, problema sa iyong mga kalusugan, problema sa asawa, problema sa mga anak, pasaway ng mga apo, lahat na lang nagkanda-kanda patong, ano? Pero pag tayo po ay mababalisa, may stress, tayo po ay laging galit, tayo ay laging naiinis, may mangyayari po ba doon sa ating mga problema? Masusolusyonan po ba sa ating init ng ulo? Sa ating magiging mainitin, magiging bugnutin? May mangyayari po bang maganda? Wala po. Lalo lamang lalala ang sitwasyon sa inyong pamilya, sa inyong sangbahayan. Ang mabuti po natin gawin, kapag dumarating ang ganito mga bagabag sa buhay, tumuloy po kayo sa inyong kwarto at iluhod ang inyong mga tuhod at humingi ng tulong at kalakasan doon sa nagbigay sa atin ng pananampalataya. Yun po yung ating magagawa. Ano man po yung nasa palibot natin, iasa po natin sa Ama na ito'y lilipas din. Tandaan po niyo ang kwento. Lahat ng mga suliranin sa buhay sa lupang ito, lilipas din. Pero ang salita ng ating Ama at ng ating Rabay ay mananatili.
Huwag sana natin gayahin yung lingkod ni Elisha na hindi nakikita ang kakampi na nasa palibot ng mga kaaway. Bakit? Hindi niya nakita dahil sa kakulangan ng kanyang pagtitiwala. Pero si Elisha na may pagtitiwala hanggang sagad sa buto, nakita niya yung mga kaaway. Pero hindi siya nagulumihanan. Bakit? Dahil nakita din niya ang mga kakampi na nakapalibot sa mga kaaway. Kaya hindi siya nagulumihanan. Ganon din sana tayo mga kapatid. Hindi na natin kailangan pang sabihin to see is to believe. Dahil ang ating pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na di nakikita. Ano po? Sumunod na kwento. Ito'y panahon ng unang tipan. Yung sinasabi nating Genesis o Bereshit. Now, alam niyo yung kwento. Yung kwento rito ng si Jose ay ipagbili ng kanyang mga kapatid mula sa pagiging paboritong anak, siya po'y ipinagbili sa bayang Ehipto ng 30 pirasong pilak. Siya'y naging alipin sa bayang Ehipto. Nakulong, ng 11 taon. At ang kanyang pagtitiwala, kahit pa paano, tinatanong siguro niya ang kanyang sarili. Ano nang nangyari sa akin? Bakit ako nawala sa piling ng aking ama? Bakit ako ipinagbili ng aking mga kapatid? Bakit ako napunta rito sa isang lugar na hindi man ako nakarating nung ako'y bata pa? Kumbaga, ako'y estranghero sa lugar na ito. Parang gano'n yung kwento. And to the extent siya po ay nasa bilangguan sa hindi naman niya kasalanan. So maraming katanungan si Jose probably noon at hindi niya nakikita ang dahilan kung bakit siya ay nakarating sa Ehipto. To see is to believe. Pero hindi niya nakikita kung ano ang kanyang magiging buhay sa Ehipto. Pero nang ipaunawa sa kanya ng ama, ang dahilan kung bakit siya nakarating sa Ehipto, kung bakit kailangan niyang magtiis ng 12 taon para sa pagpapalang ibibigay ng rabay sa kanya. Sometimes, hindi po natin alam yung pagtitiis na ibinibigay sa atin ng rabay ay may kasamang kaakibat na pagpapala at the end of the day. Dahil nang mapatunayan ni Jose ang kanyang pagtitiis, and at the same time, pagtitiwala na may darating pang pag-asa sa kanya, bagamat siya po'y nasa kulungan, nang siya po'y naging gobernador ng Ehipto at naging tagapamahala, at nang makita niya muli ang kanyang mga kapatid after 12 years, nang makita niya ang kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, ang akala ng kanyang mga kapatid, mayroon po siyang hinanakit sa puso. Mayroon po siguro. Pero nang ipaunawa ni Amang Yahweh ang dahilan kung bakit kailangang mabili o mabenta si Jose sa Ehipto, bakit kailangan niya makulong, bakit kailangan niya magtiis, dahil siya inihahanda sa isang posisyon para sa ikaliligtas ng kanyang mga kapatiran, ng kanyang buong sambahayan at sambahayan ng kanyang ama. Ano pong sabi dito? Sa verse 20 ng chapter 50, ito po ang sabi. Genesis chapter 50 verse 20. Ito pong sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Genesis 50 chapter 20. Genesis 50 verse 20. Ayan, pinagbabaliktad ko na. Ito po ang kwento. 50:20. At tungkol sa inyo, meaning sa kanyang mga kapatid, ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Ama na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Sometimes hindi natin alam, sa tingin natin ikakasama. Nung panahon na siya po'y ibinenta at nakulong, sa tingin ng kanyang mga kapatid, ikakasama ni Jose dahil siya ay paboritong anak ng kanyang ama. At ganun din kay Jose.
Sa pangunawa ni Jose, hindi na siya makakabalik pa sa kanyang bayang tinubuan. Hindi niya makikita ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pinakamamahal na ama. Ganon din po yung pangyayari sa buhay natin kung minsan. May mga pagkakataon na yung mga dumarating na mga pagsubok o anumang mga dumarating sa buhay natin, lalo na kung ito ikakasama, tayo po ay naiiyak, tayo po ay nagagalit, tayo ay maaaring tayo may sinisisi. Sinisisi natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, o ang ibang tao sa pangyayari sa ating buhay. Pero hindi natin alam, ito pala ay sa ating ikabubuti. Nakalimutan natin yung kwento. Sa aklat ng Salmo chapter 119 verse 72, sabi niya, nakabuti sa akin na ako'y, anong sabi niya? Nakabuti sa akin na ako'y, basahin ko na rito para maging totoo yung, maging totoo, para hindi ako magkamali. 119 verse 72, hindi ko mahagilap yung Tagalog niya. Verse 72, sabi niya, verse 71, hindi pala 72. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Ayan. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Bakit? Upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Verse 71 pala yun. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Para maunawaan natin ang kanyang kwento. Ganito ang kwento ng Jose. Pero kung ito'y dumarating sa atin, nakakalimutan natin yung kwento na yun na kailangan pala nating mapighati paminsan-minsan para maunawaan natin ang kwento ng Rabay na gusto niyang mangyari sa ating buhay. Narinig natin yung mga patutuo ni Sister Teresa. Umiiyak siya sa puntong akala niya nawala na yung kanyang bugtong na anak. Umiiyak siya sa puntong akala niya nakalimutan na ng kanyang bugtong na anak ang ating Rabay Yeshua. Pero hindi po nakalimot si Sister Teresa na humingi ng tulong doon sa makakatulong sa kanya dahil alam niya yun lang ang tanging niyang pag-asa. Ano po? May mga pagkakataon na sinisisi natin yung mga pangyayari sa ating buhay. Pero mga kapatid ko, what is done is done. Kung nangyari na po, there's no point. Wala na pong silbi na tayo po'y manisi ng mga bagay o mga pangyayari na nakaraan na sa ating buhay. Tanggapin natin yung mga pagkakamali natin kung pagkakamali natin. Kung ano man yung nangyari, it is done. Ang magagawa natin ay yung kasalukuyan at sa mga susunod na araw. Ang kasalukuyan ay magtiwala tayo doon sa nagbigay sa atin ng pag-asa sa pananampalataya. Hindi man natin nauunawaan pansamantala yung mga bagay na nangyayari sa ating panahon, pero at the end of the day, maunawaan din natin. Katulad ni Jose, hindi niya alam ang kwento ng kanyang buhay. Nalaman lang niya ang kwento nang siya ay maging gobernador after 12 years na paghihirap. After 12 years na napighati. Pero nang siya po itaas bilang gobernador, then nalaman niya ang kwento nang magkaroon ng taggutom sa buong lupain para iligtas pala ang kanyang buong sangbahayan kaya siya dapat makarating sa Ehipto. Dahil kung hindi nangyari yon, hindi po sana nakarating sa Ehipto ang buong sangbahayan ni Jose at nagbago sana ang kwento ng Exodus. So makikita po natin ang kwento ng buhay ng isang tao na may kinalaman sa kagustuhan ng Ama para ipaunawa ang kanyang mga salita. Baka ito po'y nangyayari din sa ating sangbahayan, mga kapatid ko. Baka ito rin ay pangyayari sa buhay mo para manampalataya ang buong iyong sangbahayan at ang iyong mga apu-apuhan, at at the end of the day, may mapili sa inyong sangbahayan ang susunod na magiging tagapangaral ng ating Rabbi Yeshua. Sino bang makapagsasabi? No po? Hindi natin kailangan pang sabihin to see is to believe. Ano po? Dahil hindi man nakikita ng ating mga mata o hindi man natin nauunawaan ngayon pansamantala. Pero may pag-asa tayo, the end of the day, ipapaunawa ito ng Rabay para sa ating ikatututo. Bakit? Nakalimutan na ba natin ang kwento sa aklat ng Roma? Roma chapter 8 verse 28. Ito yung kwento
na dapat nating laging naaalala kung tayo po'y nasa gitna ng mga bagabag. To see is to believe, probably. Pero kung hindi man natin nakikita sa ating panahon yung mga bagay na ating hinihintay, magtiyaga po tayo maghintay. Ano mang bagabag ang dumating sa ating buhay, pagtiyagaan po natin. Dahil ang ating Ama ay nagsabi din sa atin, hindi niya tayo bibigyan ng isang suliranin o pagsubok na hindi natin mapaglalabanan at hindi naman siya magbibigay ng pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Yun ang ating kwento. Ano po? Yun ang kwento na dapat nating maunawaan at laging maalala. Kaya tulad ng kwento dito sa Roma chapter 8 verse 28, ito yung kwento. Roma chapter 8 verse 28. Nanginga ng maligamgam na tubig terleng. 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa saan? Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Ama. At sa makatwid bagay, yaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Kung kayo daw po ay umiibig sa Ama, then lahat ng mga dumarating sa inyong buhay ay tatanggapin yung pagpapala. Dahil aasa kayo o umaasa kayo na ito'y para sa inyong ikabubuti. Pero ang sabi po niya, kung kayo po'y umiibig sa Ama, kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng pagkainis, kung kayo po'y nakakaramdam ng pagkabagot, pag kayo po'y nakakaramdam ng pagsisisi, ng paninisi, hindi pagsisisi, kundi kung kayo'y nakakaramdam ng paninisi, kapag may dumarating na mga pagsubok at mga bagabag sa buhay, baka hindi kayo ang sinasabi sa Roma chapter 8 verse 28. Dahil ang sinasabi ng Roma chapter 8 verse 28 para lamang ito sa mga umiibig sa Ama at tinawag sa kanyang nasa. Abay, kapatid ko, siguro naman ayaw mong aminin sa sarili mo na hindi ka umiibig sa Ama. Pero kung totoong ikaw nga ay magsasabing umiibig ka sa Ama, kapatid ko, huwag kang magulumihanan sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. Huwag kang maghimutok, huwag kang maghinanakit. Bakit? Sinabi mo nang umiibig ka sa Ama . Bakit? Nakalimutan mo na ba ang kwento na susulat sa Hebrew chapter 12 verse 5 and 6? Pinapalo ng Ama ang kanyang mga anak na iniibig niya. Pinapalo ng Ama ang kanyang mga anak na iniibig niya. Abay, kapatid ko, subukan mo kaya. Makita mo yung anak mo na gumagawa ng hindi tama. Anong gagawin mo? Hindi mo ba sasawatahin? Yes, sasawatahin mo. Bakit mo sasawatahin? Dahil mahal mo ang anak mo at ayaw mo siyang mawala. Ganon din po ang Ama sa atin. Bilang ating amang espiritual na siyang lumalang sa atin. Kung yung magulang sa laman, itinutuwid tayo, much more kaya yung Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na namatay para sa atin. Kaya huwag kang maghinanakit, kapatid ko. Naku, huwag kang maghinanakit. Hindi mo man nauunawaan yung pangyayari sa buhay mo ngayon, to see is to believe. Manampalataya ka na ito'y lilipas din. Ano po? Sumunod na kwento. Aklat ng mga Bilang, chapter 22. Ito naman ay kwento ng isang propeta. Propeta na sinabihan ng Ama na huwag sumama doon sa mga taong pumunta sa kanya para sumpain ang bayang Israel. Pero the end of the day, sumama pa rin siya. Ito yung kwento. Numbers chapter 22. At nang siya po ay naglalakbay papunta doon sa lugar na pinag-imbitahan sa kanya para sumpain ang bayang Israel, sana. Mas mainit na ba? 22 verse 27, nagpadala po ang Ama ng isang anghel para patayin ang propetang ito. Ano po? At hindi nakita ng propeta yung anghel, pero ang nakakita po sa anghel, sino? Yung donkey. Ano ba yung donkey? Asno. Chapter 22, verse 27 ng Aklat ng Bilang. Verse 27.
Nang naglalakbay po ang propetang ito na nakasakay sa kanyang asno, nakita ng asno yung anghel na may dalang sandata o may dalang espada at nakaakmang papatayin yung propeta. Sabi dito sa verse 27, at nakita ng asno ang anghel ni Amang Yahweh, at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam, at ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. Nang yumukod yung asno at hindi lumakad, nagalit si Balaam, pinalo ng pinalo yung asno. Bakit? Hindi nakita ni Balaam yung anghel na papatay sa kanya na nasa kanyang harapan. Pero nakita ito ng asno. Now, anong ibig po niyang sabihin? Mas mabuti pa yung asno, nakakaunawa, kaysa yung tao, hindi po niya nakikita. Now, maalala po ninyo ang sinabi ng ating Amang Yahweh, nang ihalintulad niya tayo sa mga asno, o sa mga ibon. Ito pong sabi niya, Isaiah chapter 1, mabuti pa nga daw yung mga hayop na may mga amo, nakakakilala sa kanilang mga amo, samantalang tayo na tao, hindi natin alam ang kwento ng ating mga sinasalita. Katulad ng pangyayari kay Balaam, nataguri ang propeta, pero hindi niya nakikita ang mga bagay na nasa harapan niya. Ang nakikita lamang niya yung gusto niyang makita. Di ba ganun din tayo? Piniling propeta si Balaam dahil nakakaunawa siya sa salita ng Ama. Yes. Pero dumarting yung punto na nadidimla ng kanyang kaisipan dahil sa kanyang pansariling pangunawa at pansariling sinasabi nating interes ayon sa kwento. Hindi kaya ganun din tayo kung minsan? Nadidimlan din yung ating kaisipan dahil sa mga pangyayari sa ating buhay, sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay, kaya isinasantabi natin ang ating pangunawa sa pananampalataya. Nangyayari po ba? Yes. Nangyayari ito. Now, bigyan natin na napakasimpleng ehemplo. Sa ating pang-araw-araw na trabaho, kung minsan, nire-require tayo na magtrabaho kapag piyesta o kaya araw ng Sabado. Yes? Overtime? Yes. Ikaw ay na-promote. Kagusto mo, tuwang-tuwa ka. Pero nire-require kang mag-overtime paminsan-minsan pag araw ng Sabado. Pag araw ng pista, hindi ka makapag-absent. Bakit? Promoted ka eh. Mataas ang sahod. Now, dahil sa kagustuhan nating tumaas ang ating sahod, tumaas ang ating posisyon, anong ginagawa natin? Ipinipikit natin ang ating mga mata sa mga kautusan ni Amang Yahweh. Ipinipikit natin. Ang ibig kong sabihin ipinagkikibit balikat natin. At maaaring sinasabi natin sa ating sarili, mauunawaan ako ni Amang Yahweh. Di bali, paminsan-minsan lang naman. Kapatid ko, sa ating mga Pilipino, lagi nating sinasabi, gaano kadalas yung minsan? Ano po? Ulitin-uli natin yung sinasabi doon sa proverbio. Ang pagpapala ng Ama ay walang halong sakripisyo. Kung ang inyo pong trabaho o promosyon ay nagiging dahilan para kayo ay makalimot sumamba at ayaw kayong pasambahin sa araw ng Sabado, hindi ito galing kay Amang Yahweh. Ito ay galing sa demonyo. Uulitin ko uli. Hindi ito galing kay Amang Yahweh, ito'y galing sa demonyo. Dahil hindi magbibigay si Amang Yahweh ng pagpapala, nasasalansangin niya ang kanyang sariling kautusan. Kung si Amang Yahweh ay nagpaulan ng mana ng panahon ng mga Israelita para mabuhay sila for 40 years, hindi kaya magagawa ni Amang Yahweh na magkaroon ng milagro sa buhay mo para magkaroon ka ng ikabubuhay na hindi mo sasalansangin ang kanyang salita? Abay mga kapatid ko, napakaikli naman ng inyong paunawa sa kapangyarihan ni Amang Yahweh. Napakaikli naman ng inyong mga patutuo kung ang patutuo lang natin ay yung nakikita ng ating mga mata. Ano po? Hindi nakita ni Balaam yung anghel na papatay sa kanya. Pero nakita siya ng asno. Ano pong sabi dito sa aklat ni Isaiah chapter 1 verse 3? Ito. Isaiah chapter 1 verse 3. Ito, nang ihalintulad ni Amang Yahweh ang bayang Israel.
Isaiah chapter 1 verse 3. Nakikilala ng asno ang kanyang amo, o nakikilala ng baka ang kanyang amo, at ng asno ang pasabsaban ng kanyang amo. Ngunit ang Israel ay hindi nakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Nakalimutan mo daw, kapatid. Mabuti pa nga daw yung asno, nakita niya yung anghel. Si Balaam na propeta, hindi. Bakit? Dahil may ibang kaisipan si Balaam. Hindi niya iniisip ang kapangyarihan ni Amang Yahweh ang kanyang kautusan. Kaya nahiwalay siya sa pangunawa. Kaya hindi niya nakita yung anghel na papatay sana sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag ang mga kapusoan po natin hindi po ayon sa kagustuhan ni Amang Yahweh, nagiging nadidimlag din ito. Hindi natin nakikita yung consequences ng ginagawa natin at the end of the day. Dumarating pala tayo sa puntong ang daan na ating nilalakaran ay daan na ng kamatayan. Ano po? Ang tingin natin, buhay pa rin dinadaan natin. Ang feeling natin, umaasenso tayo sa mga material na bagay. Maaari. Na-promote tayo. Ayan. Nagkaroon tayo ng mas maayos na trabaho. Ayan. Mas malaki ang sahod. Ayan. Sa ating pag-aasawa, ganun din. Nakapili tayo ng may trabaho, may maayos na pamumuhay, pero hindi naman sumasamba. At ikaw ay sasabihin ding huwag sumamba. Abay, kapatid ko. Tanungin mo ang sarili mo kung ikaw pa ba ay lingkod ni Amang Yahweh. Ano po? Ikaw ay padre di pamilya, pero ikaw ay may trabaho, pero iiwanan mo naman ang pamilya mo. Abay, kapatid ko, sakripisyo? Yes. Pero tanungin mo ang sarili mo, ito ba'y sakripisyo para kay Amang Yahweh o sakripisyo para sa pamilya mo at isasantabi mo si Amang Yahweh? Magtanong ka, kapatid ko. At hilingin mo sa Ama ang tunay na pangunawa kung saan ang dapat mong piliin sa buhay na ito. Ano po? Makinig tayo sa mga patutuo ng ating mga kapatiran. Napakadaling maghanap ng pera at napakadaling mawala. Tama po yan. Pero ang buhay na walang hanggan is forever. Pero may pangako, may kaakibat ang buhay na walang hanggan. Meaning merong nire-require na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya sabi niya, mabuti pa nga yung baka nakakilala sa amo. Mabuti pa yung asno nakakilala sa kanilang amo. Pero ang bayang Israel, hindi gumugunita. Tayo ay pinili, pero nakakalimutan kaya natin si Amang Yahweh. To see is to believe. Bagamat hindi natin naunawaan yung kwento, magtitiwala pa rin kaya tayo o gusto natin na makita natin para maunawaan natin saka lang tayo magtitiwala. Ano po? Wala sa atin ang nakakita ng buhay ng Rabay. Pero nanampalataya tayo na siya nabuhay at siya namatay dito sa lupa. Yun ang pag-asa natin, sa pananampalataya natin na nasasaad, ang pananampalataya natin ay pag-asa sa mga bagay na di nakikita. Magtitiwala pa rin kaya tayo at the end of the day? Sumunod na kwento, Isaiah chapter 38 verse 3. Ito naman, isang kwento ng isang lingkod. Isang piniling lingkod na hari. Siya po ay naging mabuting lingkod na hari. At dumating yung punto na siya po ay sinabihang mamamatay na. Mamamatay na. Narinig yun ang kwento na ito, pero gusto kong ulitin natin kung ano yung kanyang ibinigay na taludturan. Baka sakaling may matutunan po tayo. Isaiah chapter 38, verse 3. Isaiah 38, verse 3. Ito ang sabi. Ito siya haring Hezekiah. Ang kwento rito ay inutusan ni Amang Yahweh si Isaias para sabihin kay haring Hezekiah, Hezekiah, sa sakit mong iyan ay mamamatay ka na. Yun ang sinabi ni Amang Yahweh kay Isaias. Isaias, sabi niya, puntahan mo ang aking lingkod na si Hezekiah.
Sabihin mo na mamamatay na siya sa kanyang sakit. At nang marinig po ito ni Hezekiah, siya po'y umayak. Siya po'y hinagpis. Bakit? Ayaw pa niyang mamatay. Ano po? Ayaw pa niyang mamatay. At siya po'y nagkipagtalastasan kay Amang Yahweh. Pero tingnan po natin kung paano po nakipagtalastasan si Hezekiah. Verse 3. At si Hezekiah ay nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Amang Yahweh, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng di kawasa. Now, ano po ang ni-reason out ni Hezekiah? Sinabi po ba ni Hezekiah na ako'y napakabuting ama sa aking mga anak? Ako'y napakabuting ina sa aking mga anak? Pinag-aral ko sila, naipagpundor ko sila ng mga damit, naipagpundar ko sila ng mga gamit, ng mga lupa, ng mga bahay. Sila po'y titulado, may doktor, may engineer. Ito po ba'y sinabi ni Hezekiah? Now, hindi ko sinasabing huwag niyong gawin ito, pero ang sinasabi ko, tignan natin kung paano nakipagtalastasan si Hezekiah. It is true. Binigyan ni Hezekiah ng mabuting buhay ang kanyang mga anak, pero hindi na nasulat, pero binigyan niya ng mabuting buhay ang kanyang mga anak. Ang lahat ng kanyang sangbahayan ay naging maayos, yes. Pero hindi yun ang ni-require ni Amang Yahweh sa kanya na isabihin. Dahil ang mga ginawa ni Hezekiah tungkol sa kanyang mga mahal sa buhay ay para lamang dito sa lupa. Walang kinalaman ito sa buhay sa langit balang araw. Ha? Buhay sa langit, yung buhay na ibibigay niya sa atin balang araw na ibababa niya dito sa lupa. Yung kanyang kaharian ang aking sinasabi. Ano po? Walang kinalaman. Yung mga ginawa natin na mga material na bagay at mga anik-anik sa lupa sa araw ng paghuhukom. Talasasin natin mga kapatid ko. Nananampalataya tayo na buhay na walang hanggan, pero ano yung ating pinagkakaabalahan sa ating panahon? Hindi ba pinagkakaabalahan natin kung paano magkaroon ng mansyon? Kung paano magkaroon ng sasakyan? Inuubos natin ang ating sarili para makapagpaaral sa ating mga anak, sa ating mga apo. Yes, hindi ko sinasabing huwag niyong gawin, pero ang sinasabi ko, talasasin natin ang sinabi ni Hezekiah. Baka sakaling magkaroon tayo ng pangunawa sa kanyang mga tinuran. Maraming ginawang kabutihan si Hezekiah sa kanyang buong pamilya. Pero hindi yun ang sinabi ni Hezekiah, hindi yun ang tinignan ni Amang Yahweh sa kanyang rason. Anong nirason ni Hezekiah? Amang Yahweh sabi niya, alalahanin mo kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso. Meaning sinunod ko, Amang Yahweh, ang lahat ng iyong kautusan. Yun ang sinabi ni Hezekiah. At gumawa ako ng mabuti sa iyong paningin. Gumawa ako ng kabutihan sa iyong paningin. Ginawa ko ang iyong mga salita. Yun ang aking mga binigay sa iyong mga patutuon na ako'y iyong lingkod. Now, anong isasagot natin kapag dumating yung panahon na sisingilin din tayo ng Amang Yahweh? O kaya mapapanaginipan natin, sasabihin niya, kukunin na kita sa gabing ito. Now, anong sasabihin kaya natin? Sasabihin kaya natin, Amang Yahweh, wag mo kong kukunin muna. Gusto ko munang makita kung paano magtagumpay ang aking mga anak. Gusto ko munang makita kung paano magtagumpay ang aking mga apo. Gusto ko munang makita na ako'y makapagpatayo ng aking, anong tawag dito? Retirement home. Yun bang ating hihingin? Now, tanong, ano bang pinagkakaabalahan natin sa buhay na ito? Yun ang katanungan na gustong sagutin, ipasagot ng ating rabay sa atin. Sinagot ito ni Hezekiah. Alalahanin mo, sabi niya, na ako'y gumawa ng may mabuting puso. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, makita natin yung kabuuan ng ating ginagawa kung ito'y para lamang sa ating pamilya o ito'y para kay Amang Yahweh. Yun ang tanong. Dahil kung ang ginagawa po lang natin ay para lamang sa pamilya natin at kinakalimutan natin si Amang Yahweh sa buhay natin, abay kapatid ko, ang pagpapala mo ay dito lamang sa lupa. Wala ka ng pagpapalang tatanggapin pa sa buhay na walang hanggan. Tinuruan mo yung mga anak mo para kumita ng salapi? Yes. Tinuruan mo ang mga anak mo para makapag-aral sa kolehiyo? Yes.
Pero itinuro mo rin ba sa kanila ang tunay na pananampalataya? O yun ay nakalimutan mo? Naging busy ka sa paghahanap buhay. Now, hindi sinasabing huwag kang maghanap buhay. Ang sinasabi nga ng Ama, maghanap buhay ka 6 days of the week. Nung sabi niya, sa 6 na araw, sabi niya, gawin mo ang lahat ng iyong gagawin. Hindi ka pinagbabawalan ng Ama na gawin mo ang mga bagay na ito. Hindi pinagbabawalan ng Ama na asikasuhin mo ang pamilya mo. Hindi pinagbabawal ng Ama na alagaan mo ang anak mo, alagaan mo ang asawa mo, alagaan mo mga po. Hindi pinagbabawal. Actually, sinabi niya ito na gawin mo, na alagaan mo ang mga mahal mo sa buhay. Yes, sinabi niya. Pero ang sinabi niyang una, hanapin muna natin si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa atin. Kung minamahal natin si Amang Yahweh, din ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay ay susunod na lamang. At wala pa tayong problemahin kung paano natin bubuhayin ang ating mga anak at mga apo. Bakit? Si Amang Yahweh ang magpo-provide dahil inuuna natin ang kanyang mga kalooban. Yun ang nakalimutan nating kwento. Hindi natin kailangan pang sabihin, to see is to believe. Kailan pa tayo magigising? Kapag tayo uukot-ukot na at kailangan na natin ng tungkod para maglakad, abay mga kapatid ko, wag naman sana. Kaya, pinapangako ko nga kay Amang Yahweh, Amang Yahweh, sabi ko, makapag 20 years lang ako sa Amerika na pwede na mag-pension, uuwi na ako para mangaral at mga saba. Yun ang aking pangarap na sinasabi kay Amang Yahweh, hanggat malakas pa ako, sabi ko, para mapakinabangan mo pa ako. Kailan tayo maglilingkod? Kapag tayo po'y uugod-ugod na at hindi na makapagsalita? Abay mga kapatid ko, alalahanin natin ang sinabi ni Apostol, ni Haring Solomon, alalahanin mo si Amang Yahweh sa kalakasan mo. Alalahanin mo si Amang Yahweh sa kalakasan ng buhay mo. Hindi sinabing, alalahanin mo si Amang Yahweh pag uugod-ugod ka na. Hindi niya sinabi. Alalahanin mo si Amang Yahweh sa kalakasan ng iyong buhay. Meaning, hanggat pwede ka pa niyang pakinabangan. Ang hindi ko sinasabing hindi niya pakikinabangan yung mga matatanda. Ang sinasabi ko pakinabangan para sa mga gawaing para sa mga may kalakasan sa tuhod. Yun ang sinasabi ko. Yung mga matatanda natin, nagsumikap sila ng panahon nila. Pero ikaw, kapatid ko, pag may panahon ka, naririnig pa yung aral na ito, kung anumang estado ka sa buhay meron ngayon, dahil maaaring hindi mo ito narinig nung kapanahunan mo, abay kung naririnig mo ngayon, abay kapatid ko, magkaroon ka ng pangunawa. Hilingin mo sa Ama kung paano ka maglilingkod. Now, hindi ko sinasabing iwanan ninyo mga mahal nyo sa buhay, Hilingin mo sa Ama kung paano ka maglilingkod. At ituturo niya sa iyo kung paano. Ano po? Kaya sabi ni Haring Hezekiah, alalahanin mo ako, Amang Yahweh, kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At umiyak si Hezekiah. Bakit? Gusto pa niya mabuhay. Now, ibinigay ba ni Amang Yahweh kahilingan ni Hezekiah para mabuhay uli? Yes. Binigyan pa siya ng 15 years. See? Hindi na kailangang sabihin pa ni Hezekiah na to see is to believe. Sinabi ni Isaiah na siya mabubuhay pa for 15 years, nanampalataya si Hezekiah na siya mabubuhay pa for 15 years. Ano po? So makikita natin mga kapatid ko, sometimes hindi natin kailangan pang sabihin yung to see is to believe. As long as tayo po'y nananampalataya, mangyayari ang ating hinihingi. Ano po? Sumunod na kwento. Narinig nyo na itong kwento na ito, Daniel chapter 3. Eto. Narinig nyo na yung kwento na ito, pero ipaalala ko lang. Dahil halos naman ng kwento sa Biblia, kwento ko na yatang lahat sa inyo, Dahil ako yung mahilig magkwento sa pangangaral. Chapter 3 ng Daniel. Itong sabi sa Daniel, narinig nyo na itong kwento na to. Pero ulitin lang natin ang kwento. To see is to believe. Ayan. Daniel chapter 3. Ito yung kwento ng tatlong magkakaibigan. Ayan. Now, nung panahon nila, which is panahon ni Nebuchadnezzar, ito yung panahon ng captivity sa Babylonia for 70 years. Nagkaroon po ng kautusan nang magpatayo po si Haring Nebuchadnezzar ng rebultong ginto.
At siya, nagpasabi siya ng kautusan na kapag narinig ninyo ang mga tunog ng mga plauta, ng mga kudyapi, ng mga pumpiang, ng mga tambol at lahat ng mga musikong pantugtog, sabi niya, sasamba kayo. Luluhod kayo doon sa rebulto na ipinatayo ko dahil ang rebulto na yaon at ako ay iisa. Yun ang kautusan ni Nebukadnezar. Ano? Pero, itong tatlong magkakaibigan na to, may pananampalataya na iisa lamang ang kanilang luluhuran habang buhay. Ito ay ang kanilang Elohim na siyang lumalang ng langit at lupa. Mangyayari uli ito mga kapatid ko. Kung hindi man sa panahon natin, maaaring sa panahon ng ating mga anak o ng ating mga apo. Mangyayari uli ang kwento na ito at tayo rin ay pipiliting sumamba doon sa rebulto na siyang magiging anti-Messiah. Gagawin din niya ito. Now, sino kaya sa atin ang mananatiling tapat sa pananampalataya sa araw na iyon? Maaalala kaya natin ang kwento ng tatlong magkakaibigang ito na si Azariah, Hananiah at si Misael? O sa ibang katawagang si Shadrach, Meshach at Abednego? Ito po yung kwento chapter 3, verse 24. Chapter 3, verse 20. Para maalala nyo yung kwento, verse 21. Nang marinig ni Haring Nebukadnezar na yung tatlong magkakaibigang si Hananiah, Azariah at si Misael, should I say, hindi lumuhod doon sa rebulto nang marinig nila yung mga pumpyang, yung mga musikong mga pantugtog, nagalit po si Nebukadnezar. At pinainit ng 3 ulit ang horno. Dahil doon itatapon yung tatlong magkakaibigan. Sabi niya dito, nang magkagayoy, verse 21, ang mga lalaking ito'y tinalian ng may mga suot. May tunika at may balabal at may kanilang ibang mga kasuotan. At anong ginawa sa tatlong magkakaibigan? Sila'y inihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Ano? Sila'y inihagis sa hurnong nagniningas. Now, pero bago ito, anong sinabi nung tatlong magkakaibigan? Ito ang sinabi ng tatlong magkakaibigan. Verse 17 and 18. Bago sila itapon, ito ang sinabi. Narito, sabi ng tatlong magkakaibigan, ang aming Elohim na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Wow. Sa gitna ng kamatayan, very boldly na sinabi ng tatlo, ang aming Elohim na aming pinaglilingkuran, sabi niya, ay makapagliligtas sa amin. Meaning, nananampalataya sila sa kapangyarihan ni Amang Yahweh. Sa isang kisap mata, ay pwede silang iligtas ni Amang Yahweh. Sa isang kisap mata, pwedeng magpadala si Amang Yahweh ng anghel para kunin yung tatlo. At instant. Yun ang kanilang pananampalataya. Pero sa verse 18, mas makikita natin yung talagang taos na pananampalataya nila. Sa verse 18 itong sinabi, ngunit kung hindi, nananampalataya kami, sabi nila, na kami ililigtas at kayang iligtas ng aming Elohim. Pero kung hindi niya gagawin, wow! Kung hindi niya gagawin at that instant, alam namin kaya niyang gawin, pero kung maski hindi niya gagawin, anong sabi ng tatlong magkakaibigan? Talasasin mo, O Hari, na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga imahe at sasamba sa rebultong ginto na iyong itinayo. Kung hindi man kami ililigtas, sabi niya, makikita man namin o hindi. To see is to believe. Pero kung makita man namin o hindi, at hindi niya kami ililigtas, sabi ng tatlo, mananampalataya pa rin kami sa aming Elohim dahil hindi kami sasamba sa rebultong iyong ipinatayo. Now, yun ang pananampalataya.
Yun ang pananampalataya. To see is to believe. No. Maski hindi nila makita, mananampalataya pa rin sila. No, mayroon kaya sa atin ang tatayo sa araw ngayon at magiging katulad ni Hananaya, Azariah at ni Misael? Now, ulit-ulitin nyo ang kwento na ito sa inyong mga anak. Sa inyong mga apo, para pag dumating yung punto na mangyari sa kanilang panahon, maalala nila ang kwento ni Hananaya, ni Azariah at ni Misael. Nang sinabi nila na sila ililigtas ni Amang Yahweh, pero kung hindi man sila ililigtas ni Amang Yahweh at that moment, mananampalataya pa rin sila dahil hindi sila sasama doon sa ribulto. Darating ang panahon na pipilitin ng ilan sa atin dahil sa pananampalataya. Papatayin ang ilan sa atin dahil sa hindi natin pagsamba. Doon sa ribultong darating dahil mayroong mangyayaring ganitong kwento uli. History will repeat itself. Pero kung alam natin ang kwento ni Hananaya, ni Azariah at ni Misael, magugulumihanan ba tayo? Matatakot ba tayong mamamatay samantalang ang buhay natin dito sa lupa ay talagang mamamatay nga tayo at mawawala? Pero ang hinihintay nating buhay ay ang buhay na walang hanggan. Ipagpapalit ba natin ang buhay natin dito sa lupa sa buhay na walang hanggan balang araw? Kayo po magsasabi sa inyong sarili, mga kapatid ko. To see is to believe. Sa akin, maski hindi ko makita. Sapat na sa akin ang kwento ng mga binasa nating Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation para manampalataya ako na may totoong Elohim, na may totoong buhay na walang hanggan balang arawin. I pray, ako at ang aking asawa at ang aming mga anak at lahat ng aming mga magiging salinlahi ng aking mga anak ay mananampalataya kami kay Amang Yahweh. Yun po yung ating pagtitiwala. Ano po? Yun po yung ating pagtitiwala. Dahil nang itapon po yung tatlo, anong nangyari? Verse 24. Nang magkagayo si Nebukadnezar na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasungguni, di baga ating inahagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? At nagsisagot ang kanyang mga alagad, totoo, mahal na hari. Verse 25. At si Haring Nebukadnezar ay sumagot, lumapit si Nebukadnezar, 25. At si Haring Nebukadnezar ay sumagot, narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakat sa gitna ng apoy at sila'y walang paso. At ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng Elohim. Wow! Nagligtas ba sa Amang Yahweh? Yes! Dumating siya. Nakita ng 3, bagamat sinabi ng 3, baski hindi siya gumawa ng himala, mananampalataya pa rin kami. Dahil hindi kami sasamba sa ribulto mo. Ano po? Inaasahan ba nila? Yes. Pero kung hindi man mangyari, hindi rin sila matitinag sa kanilang pananampalataya. See? Ganon din dapat sana tayo. Inaasahan ba natin na mangyayari yung ating hinihingi kay Amang Yahweh? Yes. Pero kung hindi man dumating ang ating hinihingi, mananampalataya ka rin kaya tayo? Katulad din na Azariah, Misael at Hananaya? Sana nga. Sana nga. Kapag may hinihiling tayo kay Amang Yahweh, umaasa tayo na mangyayari, pero kung hindi man mangyari, mananampalataya pa rin kaya tayo? Yun ang tunay na pananampalataya, mga kapatid ko. Hindi man nakita ng iyong mga mata, hindi man nangyari sa buhay mong ito, mananampalataya ka pa rin. Yun ang katotohanan ng isang tunay at tapat na pananampalataya. Ano po? Yun ang katotohanan ng isang tunay at tapat na pananampalataya. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 11 verse 6, ito, yung sinasabi ko sa inyo kanina, uulitin ko uli. Hebrew 11 verse 6. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Ama ay dapat sumampalatayang may Elohim at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap ng buong sikap.
sa mga sa kanya ay nagsisihanap ng buong sikap. Ito po yung pananampalataya na ibinigay ng ating rabay. Napakaganda po, ano po? Ito po yung walang halong pag-iimbot na pananampalataya. Walang pag-aalinlangan na pananampalataya. Taos, dalisay. Ano po? Ganito dapat po yung pananampalataya natin. Walang agam-agam na tayo'y ililigtas ng Ama sa ating mga kapahamakan. Kung hindi man in this life, sa buhay na susunod. Dahil ibibigay na sa atin ang buhay na walang hanggan. Sumunod na kwento. Ano po? John chapter 21. Ito naman ay nasa bagong tipa. John chapter 21, ito po yung kwento. Ito po ay kwento na sinabi ng rabay sa kanyang lingkod na si Pedro. Chapter 21, verse 15. Titingnan lang po natin yung kwento, yung pagkakataludturan ng mga sinabi ng ating rabay kay Pedro. At ito'y hindi naunawaan ni Pedro nung panahon po niya agad-agad. At may mga pagkakataon na may mga ipinapagawang Ama sa atin na hindi natin naunawaan agad-agad. Pero at the end of the day, unti-unti, mauunawaan natin. Ito po ang sabi niya sa chapter 21, verse 15. Nang ang ating rabay po ay malapit ng umakyat sa kalangitan pagkatapos po na siya mabuhay na maguling. Ano po? Ito yung talasasan nilang dalawa ni Pedro. Verse 15. Kaya't nang makapangawing gutom sila, ay sinabi ni Yeshua kay Simon Pedro, Simon, anak ni Yona, iniibig mo baga ako ng higit kaysa sa mga ito? Meaning, sa buhay na ito at mga pag-aari ng sanlibutan. Sinabi niya sa akin, Oo, Rabay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ng Rabay, pakanin mo ang aking mga kordero. Verse 16, sinabi niya uli sa kanya sa ikalawa, Simon, anak ni Yona, iniibig mo baga ako? Sinabi sa kanya ni Pedro, Oo, Rabay, nalalaman mo na kita'y aking iniibig. Sinabi ng Rabay sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi sa kanya uli ng Rabay sa ikatlo, Simon, anak ni Yona, iniibig mo baga ako? Na 3 beses na 3 beses nang siya'y tinatanong ng ating Rabay, iniibig mo ba ako? Nawang tanong sa atin, mga kapatid ko, iniibig ba talaga natin ang ating Rabay Yeshua? Pag dumating ang mga balakid at problema at mga dagundong at mga pagsubok sa buhay, masasabi kaya pa rin natin na iniibig natin ang ating Rabay Yeshua? Pag nakita natin na nagiging pasaway ang ating mga asawa, ang pasaway ang ating mga anak, pasaway ang ating mga apo, ang ating mga finances, ang ating mga kapirahan ay halos wala, utang rito. May sakit ang ating mga anak, may sakit ang ating asawa, tayo ay may sakit, wala man ng pampadoktor. Wala tayong makain paminsan-minsan. Mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Nawalan tayo ng trabaho, nawalan ng asawa mo ng trabaho. Wala kang pambili ng pagkain, wala kang pambayad ng kuryente. Mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Ano po? Tayo po'y may sakit, wala tayong pampadoktor. Mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Nagkaroon tayo ng sakit, terminal ang sakit, wala nang kagalingan. Mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Ang ating mga anak naging pasaway, mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Ang ating mga magulang nagkasakit, ang ating mga magulang nawalan ng trabaho, tayong mga anak, mamahalin pa kaya natin ang ating Rabay? Alam nyo, hindi lang ito tinanong kay Pedro. Ito'y isinulat para maunawaan natin ang kwento na ito'y itanong din natin sa ating mga sarili. Nauunawaan kaya natin ang ating Rabay nang sabihin niya kay Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Iniibig mo ba talaga ako? Now, tayo po yung nagsasabi na mayroon tayong pananampalataya. Yes. Kailangan ba nating makita lahat ng pagpapala ng Ama bago natin sabihin minamahal natin ang ating Rabay? To see is to believe.
Pag may hiniling ba tayo, kailangan ba nating malaman, makita ng ating mga mata na nangyayari ang ating mga hinihingi bago natin sabihin sa ating Rabbi, Rabbi Yeshua, minamahal kita. At salamat ng napakarami dahil nangyaring aking hinihingi. Ganun ba tayo magpasalamat? Hindi ba sapat na ginising tayo sa umaga at tayo magpasalamat? Hindi ba sapat na tayo ay natuto sa kanyang mga aral at tayo nananampalataya? Hindi ba sapat na kahit papaano ang asawa mo ay kasama mo sa pananampalataya? Hindi ba sapat na kahit papaano kasama mo ang iyong mga anak sa pananampalataya? Hindi ba sapat na tayo ay may makain kapag oras ng kainan maski walang ulam? Hindi ba sapat na kayo ay mayroong tirahan bagamat ito'y hindi mansyon, bagamat hindi kayo nauulanan kapag umuulan? Hindi ba sapat na kayo ay may isa, dalawang damit kumpara doon sa isang closet na mga damit? Hindi ba sapat na kayo ay may isang sapatos kaysa magkaroon kayo ng 10 sapatos? Hindi ba sapat na kayo ay mayroong isang rilo at wala ng ibang alahas? Hindi ba sapat na kayo ay may karag-karag na sasakyan kaysa magkaroon kayo ng kotse na utang? Mga kapatid ko, kailan nyo sasabihin na mahal nyo ang ating Rabbi? Sasabihin lang ba natin mahal natin ang ating Rabbi pag tayo ay maayos sa buhay? Maayos ang ating mga asawa, maayos ang ating mga anak, maayos ang ating mga magulang? Ito po yung hindi naunawaan ni Pedro nung panahon niya. Kaya sabi niya, sa pangatlong katanungan, Rabbi, sabi niya, nalumbay si Pedro. Rabbi, kilala mo ako. Sabi, 3 beses mo na akong tinatanong kung mahal kita. Oo, mahal kita. Pero maalala niyo yung kwento na si Pedro, ang Pedro din ito ang nagkanulo kay Rabbi 3 times. Bagamat sinabi niya nung una, Rabbi, sabi niya, maski kamatayan, sasama ako sa iyo. Pero pinagkanulo niya ang Rabbi for 3 times. Kung si Pedro na nakakita ng mga himala ng ating Rabbi nung kanyang panahon, ipinagkanulo ang Rabbi for 3 times dahil sa takot niyang mamatay. Ano ang pwede nating ipanlaban sa mga hagupit ng buhay kundi pagtitiwala? To see is to believe. Kailangan pa ba natin makita ng ating mga mata ang mga pangyayari bago tayo manampalataya? Kailan pwede nating sabihin na mahal natin ang ating Rabbi na nagbigay ng kanyang buhay sa tulos at namatay para sa atin? It's just simply worth it dahil ang ating Rabbi namatay para sa atin. Ito'y kabayaran lamang na mahalin natin ang ating Rabbi na katulad ng pagmamahal niya sa atin dahil pinili niya tayo na manampalataya. Pero ang tanong, hanggang saan ang pag-ibig natin sa Rabbi at kailan natin siya sasabihin, salamat Rabbi at mahal ka namin Rabbi sa panahon ng ating buhay. Nung panahon ni Pedro, hindi po niya naunawaan kung bakit tinanong siya ng Rabbi for 3 times. Naunawaan lamang niya ang kwento nung ibinubuhay na ni Pedro ang kanyang pagiging pangunang apostol nang siya po ay dapat magsakripisyo para sa kanyang mga lingkod at sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Siya yung unang apostol. Panguna sa lahat ng mga apostol. Kaya nung siya po'y mamatay, hindi niya pinili na siya po'y ipakong katulad ng Rabbi. Ipinako po siyang pabaliktad ng Rabbi. Ang kanyang pong ulo ay nasa baba, ang kanyang paa ay nasa taas. Dahil siya daw ang magsabi na hindi siya karapat-dapat na pamarisan ang pagkapako ng Rabbi, kaya siya po'y pinakong pabaliktad. Nakikita po natin na ganito ang pananampalataya ng isang tunay at tapat na lingkod. Hindi na niya kailangan pang makita ang mga pangyayari na pagpapala ng Ama para siya o bago siya manampalataya. Siya ay mananampalataya, makita man niya o hindi. Katulad ng 3 magkakaibigan. Ang kanyang mga gawa ay hindi lang gawa dito sa lupa. Siya ay gumagawa hindi lamang para sa kanyang pamilya. Siya ay gumagawa hindi lamang para sa kanyang mga anak, kundi gumagawa siya una para kay Amang Yahweh. At binibigyan niya palagi ng pagkakataon at panahon na ganapin ang kalooban ng Ama at ipangaral ang kanyang salita.
Ito mga kapatid ko ang aral na ibinigay ng ating Rabay sa ating panahon sa oras mong ito. At nawa, tayo ay matuto. Alalahanin natin, gunitain natin ang mga aral na ito. Ipaunawa natin sa ating mga anak para kung dumating man sa kanilang ganung mga pagsubok sa buhay, may maalala silang kwento para sila po'y manatili sa pananampalataya at magkaroon sila ng pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Hallelujah. Ito po mga kapatid, ang aral ng ating Rabbi Yeshua. Nawa, tayo po'y may natutunan at naway maibuhay po natin ng bukal sa loob ang mga aral na ating narinig at nabasa. Salamat po sa ating Amang Yahweh at salamat po sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi.